Sa isang baryong malapit sa paanan ng bundok Banahaw, namumuhay ang isang binatang sabongero na ang pangalan ay Kaloy. Si Kaloy ay kilala sa buong baryo bilang mahusay mangalaga at magsanay ng manok panabong. Ngunit sa kabila ng kanyang galing, siya ay namumuhay sa matinding kahirapan. Ang kanyang ina ay matagal nang pumanaw dahil sa karamdaman, at ang kanyang ama na may nawala sa isang labanang sabong sa kabilang lalawigan, hindi na muling nakabalik. Simula noon, si Kaloy ay namuhay mag-isa. Nakatira siya sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng sapa, kung saan ang kanyang mga alagang manok ang nagsisilbing pamilya at kabuhayan. Wala siyang sariling lupa at madalas ay umaasa lamang siya sa kita sa sabong upang mabuhay araw-araw. Tuwing linggo, sumasali si Kaloy sa sabungan sa poblasyon. Bitbit ang isa o dalawang manok na pinaghirapan niyang sanayin. Nagbabaka sakaling manalo at makabili ng bigas, tuyo, o kahit kaunting gamot sa lagnat kung sakali siyang magkasakit. Ngunit tila yata pinaglalaroan ng tadhana si Kaloy. Madalas siyang natatalo. Madalas nauuwi sa pag-uwi ng luhan at gutom. Hindi dahil mahina ang kanyang mga manok. Ang totoo'y malalakas ang mga ito, mabilis at matulis ang mga tari, kundi dahil madalas siyang labanan ng mga mas mayamang sabongero na may koneksyon sa mga tagahatol sa sabungan. Isa na rito ang kilalang-kilalang Don Herminio Gatchalian, isang matandang sabongerong may mga tagasunod, katiwala, at higit sa lahat, isang lihim, na siya ay may sariling mambabarang na ginagamit upang siguraduhin ang pagkapanalo ng kanyang mga manok. Si Don Herminio ay may sariling hasyenda sa kabilang baryo, may bahay na malaki, may mga mamahaling sasakyan, at may sabungang pribado kung saan siya nag-e-ensayo ng kanyang mga alaga. Ngunit sa kabila ng kayamanan, makikita sa kanyang mga mata ang kasakiman at sa kanyang ngiti ang panlilinlang. Isang araw ng Miyerkules, habang si Kaloy ay nagpapaligo ng manok sa sapa, may narinig siyang kakaibang huni mula sa masukal na bahagi ng kakahuyan. Isang matandang babae na may tangkay ng kawayan at balikat na may patong na basket ang biglang lumitaw mula sa mga damo. "Kaloy," wika ng matanda na para bang kilala siya. Napakunot noo ang binata. "Sino po sila, inang?" Ngunit hindi sumagot ang matanda. Imbes ay ibinaba nito ang basket at inilahad ang isang maliit na sisiw na tila kulay ginto ang balahibo. "Alagaan mo ito. Sa tamang panahon, ang sisiw na ito'y magiging susi ng iyong kapalaran." "Ano po?" tanong ni Kaloy, napanganga sa hiwaga ng tagpo. "Sisiw po, kulay ginto." Ngunit paglingon niya upang tanungin muli ang matanda, wala na ito. Parang bula na naglaho sa hangin. Naiwan sa damuhan ang basket na may sisiw at isang maliit na papel na may nakasulat. "Huwag mong ipanabong ang manok na ito. Sa ilalim ng buwan, ilagay sa puting bilao at hintayin ang biyayang likha ng engkanto." Hindi maintindihan ni Kaloy ang mensahe. Ngunit wala siyang anak, kapatid o kamag-anak na maaaring alagaan ng sisiw. Kaya binitbit niya ito pauwi at inihanda ang kulungan para sa bagong alaga. Mula nang dumating ang sisiw, tila may kakaiba nang naganap. Biglang gumaling ang isang manok na may sakit. Naging magaan ang pakiramdam niya sa katawan. At tuwing gabi, ang sisiw ay tila tumititig sa buwan para bang may sariling isip. Makalipas ang 3 araw, isang gabi ng kabilugan ng buwan, naalala ni Kaloy ang bilin sa papel. Kumuha siya ng puting bilao, inilagay ang sisiw doon at inilapag sa gitna ng bakuran. Tahimik ang gabi, tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Ilang sandali pa'y isang kakaibang liwanag ang lumitaw mula sa langit, bumaba sa bilao, at sa harap ng kanyang mga mata, ang sisiw ay nangingitlog. Isang ginintuang itlog ang iniluwa ng maliit na katawan nito. Napamulagat si Kaloy. Kinuha niya ang itlog, mabigat, matigas, at siguradong purong ginto. Nang gabing iyon,
Hindi siya nakatulog sa kabat pananabik. Sa isip niya, totoo bang magbabago na ang aking kapalaran? At sa pagsikat ng araw kinabukasan, sinimulan na ni Kaloy ang panibagong yugto ng kanyang buhay, ang buhay na may dalang hiwaga, yaman at panganib. Maagang bumangon si Kaloy kinabukasan, dala ang gintong itlog na iniluwal ng mahiwagang sisiw. Binalot niya ito sa lumang panyo ng kanyang yumaong ina at inilagay sa loob ng isang lumang kahon sa ilalim ng papag. Hindi siya makapaniwala. Hawak niya ngayon ang bagay na maaaring magpabago sa kanyang kapalaran. Hindi siya mapakali buong umaga. Sa isip niya, kung totoo ngang purong ginto ang itlog, baka sapat iyon para makabili siya ng bagong barong-barong, ng mas maraming manok, o kahit pambili ng lupa para sa sariling sabungan. Bandang tanghali, lumuwas siya sa bayan, bitbit ang itlog. Dumiretso siya sa isang kilalang alahero na matagal nang kilala sa kanilang lugar, si Mang Apolinario. Pagkakita pa lang sa itlog, nanlaki agad ang mga mata ng matanda. "Kaloy, saan mo nakuha to? Hindi ito basta-basta." "Basta po, nung apu, pakitantiya lang kung magkano ito." Tinitigan, tinimbang, at sinubukan ni Mang Apolinario ang itlog gamit ang ilang kasangkapang pang-alahero. Makalipas ang halos 1 oras, humarap ito kay Kaloy at marahang nagsalita. "Kung ito ay ibebenta mo, hindi bababa sa 200,000 ang halaga niyan." Parang nahilo si Kaloy sa narinig. 200,000? Bulong niya, hawak pa rin ang kahon. "Oo, at kung ikaw ay may mas marami pa niyang klaseng ginto, baka hindi mo na kailangan pang bumalik sa sabungan." Naupo si Kaloy, hindi makapaniwala. Matagal siyang nag-isip. Marami siyang pangarap, bahay, lupa, sariling sabungan, at makapaghiganti sa mga taong laging nang aapi sa kanya, lalo na kay Don Herminio. Hindi na niya ipinagbili ang gintong itlog noon. Umuwi siyang tahimik at masigasig. Itinabi muna ito at inalagaan ang mahiwagang sisiw ng buong puso. Binigyan niya ito ng pangalan, Ginto. Hindi niya ito isinama sa ibang manok. May sarili itong kulungan na malinis, may lambat na puti, at laging may pinakamasarap na palay. Makalipas ang 7 araw, sa muling pagbilog ng buwan, muling nangitlog si Ginto. Isa na namang gintong itlog. Ngayon ay sigurado na si Kaloy. Ito ay hindi ordinaryong manok. Isa itong nilalang ng engkanto. At sa bawat buwan, isang gintong itlog ang iniiwan nito para sa kanya. Mabilis ang pagbabago. Sa loob lamang ng 3 buwan, si Kaloy ay unti-unting nakilala sa baryo hindi lang bilang sabungero, kundi bilang binatang biglang umasenso. Napansin ng mga taga-barangay ang biglang pagbabago. May bago na siyang sapatos, bagong bisikleta, at ang dati niyang sira-sirang barong-barong ay napalitan na ng maliit ngunit maayos na bahay na may simento. Nagpatayo siya ng sarili niyang maliit na sabungan sa tabing bukid at nagsimulang mag-alaga ng mas maraming manok. Sa loob ng 6 na buwan, nagkaroon siya ng lupa, motorsiklo, at pailan-ilan ng alalay sa kanyang bakuran. Ngunit sa kabila ng kanyang biglaang pag-angat, tahimik pa rin si Kaloy. Hindi siya nagyayabang. Hindi siya nagsasalita tungkol sa pinagmulan ng kanyang yaman. Patuloy niyang itinatago si Ginto sa isang lihim na kulungan sa likod ng bahay, kung saan walang sino mang nakakapasok. Hindi nagtagal, umabot ang balita sa kabilang baryo, kay Don Herminio Gatchalian. Isang gabi habang nagsasalo sa alak at tinola sa loob ng kanyang malawak na mansyon, kinausap siya ng kanyang matandang katiwala si Mang Kulas. "Don," anya habang binubuksan ang saradong bintana, "may balita po mula sa poblasyon. Yung si Kaloy, biglang yumaman daw. May sariling sabungan na, may motor,
may lupa. Napakunot ang noo ni Don Herminio. Ang Kaloy na mahilig sa sabong? Yung mahirap? Yung laging talunan? Opo, yun nga ho. Biglang umangat, parang sa isang iglap. Sabi ng mga tao, baka raw nakahukay ng kayamanan. O may hawak na agimat. Nanlambot ang mga tuhod ng Don. Hindi sa takot kundi sa selos. Kilala siya sa kanilang lalawigan bilang pinakamalaking sabongero at ayaw niyang may humahabol sa kanyang anino. Imposible. Hindi magtatagal ang yabang ng batang yon. Hindi ko hahayaan. Bulong ni Don Herminio, kasabay ng pagsulyap sa madilim na altar sa sulok ng kanyang mansyon, kung saan nakaupo ang isang matandang mambabarang na babae, si Lola Uleng. Tahimik lang si Lola Uleng, hawak ang albularyong kahon na puno ng alikabok, anting-anting, at larawan ng manok. Nararamdaman ko ang isang kakaibang kapangyarihan doon, bigkas ng matanda, habang gumuguhit ng simbolo sa alkitran. Ang yaman ng batang iyon ay hindi galing sa mundong ito. Isa siyang bantay ng engkanto. Tumayo si Don Herminio at sinampal ng palad ang mesa. Gawin mo ang lahat ng paraan, Uleng. Gusto kong mawala sa landas ko ang batang yan, bago pa niya maangkin ang lahat ng mayroon ako. Habang lumalalim ang gabi sa kanilang baryo, may mga matang lihim na nagmamasid sa paligid ng bagong tayong bahay ni Kaloy. Mga matang hindi karaniwang tao, kundi mga nilalang na ipinadala ng kadiliman, mga alagad ni Lola Uleng, ang mambabarang ni Don Herminio. Sa likod ng mataas na damuhan, may isang unggoy na may mapulang mata at itim na balahibo. Hindi ito basta unggoy. Isa itong panambang. Isang isinumpang nilalang na ginagamit ni Uleng upang maniktik sa kanyang mga kinakalaban. Mula sa dilim ay tumatalon ito sa puno, dumadapo sa bubungan ng bahay ni Kaloy, at tahimik na nagmamasid sa kulungan ni Ginto. Sa kabilang dako naman, si Kaloy ay abala sa pagpapakain kay Ginto. May hawak siyang palay na binilad pa niya sa harap ng altar, gamit ang dasal na itinuro sa kanya ng isang matandang babaeng nagtitinda ng bulaklak sa simbahan. Alam niyang may kakaiba na siyang pinasok at nararamdaman na rin niyang hindi lahat ay masaya sa kanyang pagangat. Habang pinagmamasdan si Ginto, bigla itong tumitig sa kanya. Tumigil ito sa paggalaw at tila may sinasabi gamit ang isip. Nagtaka si Kaloy. "Ano yon, Ginto?" bulong niya. "Parang may gustong sabihin ang mga mata mo." Biglang lumipad si Ginto palabas ng kulungan. Mabilis, maliksi. Parang hindi isang ordinaryong manok. Dumapo ito sa bubong at tumilaok ng malakas. Isang matinis na tilaok na hindi karaniwang naririnig sa mga sabungan. Parang isang babala. Sa likod ng bahay, narinig ni Kaloy ang tunog ng mga tuyong dahon na naapak-apakan. Mabilis siyang tumakbo, dala ang kanyang kalawit. Ngunit pagdating niya roon, wala siyang nadatnan kundi ang isang pirasong balahibo ng unggoy. Itim na itim, amoy kamandag at mainit sa balat. Ang unang atake. Kinabukasan, habang nasa sabungan si Kaloy, isang malaking eksena ang naganap. Isang lalaking hindi kilala ng karamihan ang dumating. Matangkad, maputi ang buhok at may makapal na salamin. Nakasuot ito ng mamahaling Amerikana at may kasamang dalawang lalaking nakaitim. "Ano to, sir?" tanong ng alalay ni Kaloy, si Paking. "May laban po ba kayo?" Hindi sumagot ang lalaki. Lumapit ito kay Kaloy at iniabot ang isang sobre. Nang buksan ni Kaloy, laman nito ang demand letter. Ayon sa dokumentong yan, sabi ng lalaki, inaangkin ng Don Herminio Gatchalian ang lupang kinatitirikan ng sabungan mong yan. May titulo siyang hawak. Hindi makapaniwala si Kaloy. "Imposible. Binili ko to sa maayos na paraan." "Hindi mo ba alam?
ang dating may-ari ng lupang yan ay may utang kay Don Herminio at kahit patay na siya, naipamana ang utang sa lupa. At ngayon, kami na ang may karapatan. Bago pa makasagot si Kaloy, biglang humigpit ang pakiramdam ng kanyang dibdib. Parang may humawak sa kanyang puso. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang batok. Tumitibok ng mabilis ang kanyang puso. Parang may humihigop ng kanyang lakas. Nakita ito ni Paking at dali-daling kumuha ng tubig. "Boss, ayos ka lang?" Napaupo si Kaloy, nanginginig, ngunit pilit lumalaban. Sa kanyang isip, naramdaman niyang ito na ang simula ng pagsalakay. Hindi lang ng mga papel ng mayayaman, kundi ng mas masahol pa, ang kulam. Pagbabalik ng albularyo. Pagkauwi sa bahay, agad niyang pinuntahan ang nakatatandang albularyong si Ka Elias, ang kilalang manggagamot sa kanilang baryo. "Ka Elias, may masama bang espiritu na sumusunod sa akin?" Tanong ni Kaloy, habang hawak pa ang ginintuang balahibo na iniwan ng panambang. Tiningnan ito ni Ka Elias at nagkunot noo. Ito ay hindi basta balahibo ng hayop. Isa itong panambang, espiritu ng bundok na ginapos ng mambabarang. Kalaban to ng mabubuting engkanto. "Bakit po ito narito?" "May gustong pumatay sa manok mo, Kaloy. At kapag nawala ang manok mo, mawawala rin ang swerte mo. Masisira ang biyayang ibinigay sa iyo." Lumunok si Kaloy, hawak pa rin ang kanyang dibdib. Paano ko mapoprotektahan si Ginto? Kinuha ni Ka Elias ang isang maliit na kahon. Nandoon ang agimat na itim na bato, tapal ng langis ng saging na itim at sinulid na pula. "Ilagay mo ito sa harap ng kulungan. Huwag mong hayaang may makalapit kay Ginto nang hindi mo nalalaman. Sa mga susunod na gabi, maghanda ka. Dahil hindi lang papel at batas ang haharapin mo, kundi mga nilalang na hindi tao." Madilim ang langit. Walang bituin. Tahimik ang paligid ng baryo, ngunit ramdam ni Kaloy ang kabang bumabalot sa kanyang dibdib. Nakaabang siya sa bintana ng kanyang bahay. Hawak ang itak na minana pa sa kanyang ama. Sa labas, si Ginto, ang mahiwagang manok na nangingitlog ng ginto, ay nakahimpil sa loob ng kulungan na may tapal na langis, sinulid na pula at bato mula kay Ka Elias. Sa kabila ng kanyang takot, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa likod ng kulungan, nagliwanag ang mga mata ng isang nilalang, dilaw, bilog at galit. Humuni ang hangin na tila may ibinubulong. "Ngayon ka na mapapasa amin, Ginto." Mula sa kawalan, lumitaw si Lola Uleng, nakabalabal ng itim at may hawak na baston na may mga taling buhok sa dulo. Tumatawa siya habang binibigkas ang kanyang orasyon. "Katawan mo'y mamaga, kaluluwa mo'y mahati, laman mo'y malusaw." Itinutok niya ang kanyang hintuturo sa kulungan ni Ginto. Biglang pumuti ang paligid ng manok. Nagsimulang manlupaypay ang katawan ni Ginto. Nagpupumiglas ito pero hindi makagalaw. Ang kanyang balahibo ay parang nagsisimula ng masunog kahit walang apoy. Ang lakas ng agimat. Agad tumakbo si Kaloy, buhat ang kanyang itak at ang agimat na bato mula kay Ka Elias. Tiniyak niyang nasa baywang niya ang sinulid na pula, habang pinahiran niya ng langis ng itim na saging ang kanyang mga braso at leeg. Pagdating sa kulungan, sinigawan niya ang kulam. "Tama na, Lola Uleng, hindi mo makukuha si Ginto." Lumingon ang matandang mambabarang sabay ngisi. "Ha? Walang makakapigil sa akin. Ako ang mambabarang ng mga Gatchalian. Lahat ng pinagkakaitan ng kanilang don, pinabalikan ko para burahin sa lupa." Itinuro niya si Kaloy. Isang itim na anino ang bumuga mula sa kanyang palad. Isang tila itim na ahas na may mga mata ng tao. Ngunit nang muntik nang tumama ito sa katawan ni Kaloy, bigla itong nasunog. Ang sinulid na pula ay lumiwanag. Ang langis sa balat ni Kaloy ay umusok, lumilikha ang panangga. Pagbangon ni Ginto,
biglang tumilaok si Ginto. Isang malakas, makapangyarihang tilaok na tila hindi mula sa isang ordinaryong manok. Luminaw ang kanyang mga mata at unti-unting tumayo. Ang kanyang balahibo ay kumislap, tila pinungginto ang bawat hibla. Luminaw rin ang kanyang anyo, may mga matang mapanuri, matalim at matalino. Tumalon si Ginto palabas ng kulungan. Sa ere, tila lumaki ang kanyang katawan. Hindi na siya mukhang manok, kundi isang nilalang na may anyong manok ngunit may pakpak ng agila at tila korona ng apoy sa ulo. Tumilaok siyang muli at natupok ng apoy ang nilikhang kulam ni Lola Uleng. Nagliyab ang damuhan. Naghuramentado ang matanda, umatras at naglaho sa anino. Ang paalala ni Ka Elias. Kinabukasan, dumating si Ka Elias sa bahay ni Kaloy, dala ang isang matandang aklat. Ang manok mo, sabi niya, ay hindi basta engkanto. Siya ang anak ng apoy, tagapangalaga ng gintong biyaya ng kabundukan. Matagal na siyang pinaghahanap ng mga nilalang ng kadiliman. Kaya't mula ngayon, hindi na sapat ang agimat. Kailangan mong magsanay. Magsanay? Magsanay para saan? Para sa mas malalakas na kulam, para sa mga nilalang mula sa ilalim ng lupa, at higit sa lahat para sa mismong Don Herminio, na ang puso'y pinainom ng itim na dugo. Napatingin si Kaloy sa kulungan ni Ginto. Wala na roon ang simpleng manok. Ang naroon ay isang nilalang na may karunungan at kapangyarihan. At ngayon, silang dalawa ay bahagi na ng isang digmaan. Sa lumipas na mga araw matapos ang muntikang pagkulam kay Ginto, naging mas mapagbantay si Kaloy. Tuwing gabi, sinusuri niya ang paligid. Minsan, sa kanyang paglalakad sa likod ng bahay, may naririnig siyang mga mahihinang bulong. Sa umaga naman, may mga patak ng itim na dugo sa bakuran, tanda ng lihim na pagsalakay ng mga nilalang ng dilim. Si Ginto ay nagbago. Hindi na ito umaasta na gaya ng karaniwang manok. Kapag tumitilaok ito sa madaling araw, parang sinasalubong ng buong kagubatan ng kanyang tinig. May mga ibon na lumilipad sa ere na tila sumusunod sa kanya, at ang mga pusa sa baryo ay biglang lumalayo kay Kaloy, waring natatakot sa kanyang alaga. Ngunit hindi lamang si Kaloy ang nagmamasid. Ang madilim na pugad. Sa kabilang dako ng baryo, sa isang mansyon na gawa sa batong maitim, nakaupo si Don Herminio Gatchalian sa kanyang silid-aklatan. Sa kanyang harapan ay isang maliit na kahoy na palanggana na may lamang itim na tubig. Doon, sumisilip siya sa mga nagaganap sa bahay ni Kaloy. Lumalakas ang agimat ng batang iyon, sambit niya. At ang manok, hindi lang ito pangsabong, isa itong nilalang na mula sa mundo ng mga diwa ng lupa. Pumasok si Lola Uleng. Duguan ang mata at nanginginig ang kamay. Don, hindi ko siya kayang paslangin mag-isa. Ang sinulid na pula ay hinaluan ng langis ng itim na saging mula sa kabundukan ng Arayat. At ang bato? Ang batong iyan ay binasbasan mismo ng puting engkanto. Tumindig si Don Herminio. Lumapit siya sa altar sa likod ng kanyang silid. Nakalatag roon ang isang lumang baluti ng sundalo, may agimat sa dibdib at isang itak na itim ang talim. Ipagpapatawag ko na ang isa sa mga tagapagbalik, ang matandang mandaraguma ng Mindoro. Hindi lang kulam ang kayang gawin ng lalaking iyon. Kaya niyang itanim ang takot sa mismong bituka ng kanyang mga kalaban. Ang babala ni Ka Elias. Samantala, muling dumalaw si Ka Elias kay Kaloy, dala ang mas malaking bag ng mga anting-anting at orasyon. May gumagalaw sa silangan. Aniya habang pinapatong sa mesa ang libro ng 7 sumpa. May isang mandaraguma na naglalakad sa kagubatan, isang mambabarang na hindi na tao. Isa siyang halimaw na ibinangon mula sa sariling kasalanan. Kapag dumating siya rito, hindi sapat ang mga langis at sinulid.
Kailangan mo nang maghandang pumasok sa landas ng mga tagapangalaga ng gintong biyaya. Itinuro ni Elias ang isang maliit na kahon. Binuksan ito ni Kaloy at tumambad ang isang pulseras na may 7 butil ng ginto. Iyan ay ang pulseras ng 7 pagkakataon. Bawat butil niyan ay kayang sumagip sa buhay mo, pero sa bawat paggamit mo, may kaluluwang kailangan mong tanggapin, kaya't gamitin mo lamang kung talagang kailangan. Ang hating gabing panaginip. Nang gabing iyon, nanaginip si Kaloy. Nasa isang gubat siya, dilaw ang langit at pula ang mga dahon ng punong kahoy. Sa kanyang harapan ay isang nilalang. Mahaba ang buhok, may pakpak ng paniki, at mga matang walang itim. Ito si Mandaraguma. Kaloy, anito sa malalim na tinig. Hindi mo ako kilala, pero matagal na kitang pinagmamasdan. Isuko mo na ang manok. Hindi mo alam ang pinasok mo. Ngunit sa panaginip, lumitaw si Ginto sa likuran ni Kaloy. Kuminang ito at tinilaok ang isang salitang walang kahulugan sa tao, Huwanake. Biglang nagliyab ang paligid at nagising si Kaloy, pawis na pawis at nanginginig. Pagbaba niya sa hagdan, nakita niyang nangingintab ang paligid ng kulungan ni Ginto. May bilog na apoy na pumapalibot dito. May digmaang paparating. At si Kaloy, ang dating sabongerong walang muwang sa kababalaghan, ay magiging tagapagtanggol hindi lamang ng manok, kundi ng isang lihim na kayamanang matagal nang binabantayan ng mga engkanto. Maaga pa lang ay tila ibang-iba na ang simoy ng hangin sa baryo. Ang malamig na ihip ay tila may kasamang bulong ng mga espiritu, at ang mga alagang hayop ay walang tigil sa pag-iyak. Ang mga manok sa buong baryo ay hindi tumilaok, at ang mga aso ay nagkukubli sa ilalim ng mga bahay, takot na takot. Sa gitna ng kalsada, dumaan ang isang lalaking may balabal na itim. Ang kanyang mga mata ay mapula, at ang bawat hakbang niya sa lupa ay iniiwasan ng mga aninong parang may sariling buhay. Siya si Mandaraguma, ang makapangyarihang mambabarang na pinatawag ni Don Herminio. Sa kanyang likod may dala siyang kulungang kawayan, at sa loob nito ay isang puting uwak na may 3 mata. Sa kanyang baywang may nakasabit na maliit na tambol na yari sa balat ng ahas. Kapag ito'y pinapalo, bumubuka ang lupa. Pagtitipon ng lakas. Samantala, sa bahay ni Kaloy, abala si Elias sa pag-aayos ng mga anting-anting. Si Ginto ay tila nakakaramdam ng paparating na panganib. Lumalaki ang kanyang katawan tuwing gabi, at ang tilaok niya ay mas lalong humahaba, tila isang sigaw ng babala sa kalangitan. Hindi na sapat ang mga orasyon, sambit ni Elias. Kailangan mo nang sumanib sa lakas ng Ginto. Hindi ito basta-basta, Kaloy. Ang manok mong iyan ay isang tagapagdala ng balanse. Kapag napatay siya, magigising ang maraming espiritong matagal nang natutulog. Lumapit si Kaloy sa kulungan at hinawakan si Ginto. Sa pagdampi ng kamay niya, tila may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata, at sa isang iglap, nakita niya ang nakaraan. Ang panahon kung kailan ang lahi ni Ginto ay ginamit bilang mga tagapagbantay ng sagradong kayamanan ng lupa. Handa na ako, bulong ni Kaloy, kahit kamatayan ang kapalit. Ang unang pagsalakay. Kinagabihan, lumindol ng bahagya. Mula sa gitna ng kagubatan ay sumiklab ang apoy at lumabas si Mandaraguma. Kasama niya ang mga nilalang na nilikha mula sa kanyang dugo, mga anino ng patay, mga mababangong tikbalang, at isang dambuhalang bayawak na may mata ng tao. Ilabas ang manok! Sigaw niya habang pinapalo ang tambol sa kanyang baywang. Sa bawat palo, ang mga puno ay nalalanta. Ang lupa ay bumubuka, at mula sa ilalim ay umaakyat ang mga nilalang ng kadiliman, mga uwak na may mga pakpak na apoy at mga asong maitim na may tig-iisang paa.
Agad na lumaban si Elias gamit ang kanyang kopong-kopong, isang sagradong pamaypay na may kalasag ng liwanag. Ngunit sa lakas ng mga tagasunod ni Mandaraguma, kinailangan niyang tumawag ng tulong. Ang panawagan sa itaas, mga bantay ng Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran, sa ngalan ng liwanag, tulungan ninyo kami. Dumagundong ang langit, umulan ng sinag ng ginto, at sa gitna ng alikabok, lumitaw ang 4 na espiritong may anyo ng mga hayop, isang puting ahas, isang itim na kalabaw, isang asul na agila at isang gintong isda. Sila ang 4 na tagapagtanggol ng ginto. Tumabi sila kay Kaloy at Ginto at nagsimula ang tunay na laban. Ang labanan ng liwanag at dilim. Habang ang mga anino ni Mandaraguma ay sinasalubong ng mga espiritu, si Kaloy ay nagsimulang magbago. Ang kanyang balat ay tila sinisidlan ng kapangyarihan, nagkakaroon ng mga ukit sa braso at dibdib na kumikislap sa bawat galaw niya. Si Ginto ay umalulong at sa iglap ng isang pagtilao ay sumabog ang liwanag sa paligid. Ang mga nilalang ng dilim ay napaatras. Isa-isang naglaho ang mga tikbalang at bayawak na nagiging abo at hinigop ng lupa. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Mula sa ulap ay bumaba si Mandaraguma mismo. May hawak na itim na sibat. Tumama ito sa lupa at biglang nabiyak ang paligid. Nahati ang lupa sa harap ng bahay ni Kaloy at isang malalim na bangin ang lumitaw. Sa dulo nito, tumayo si Mandaraguma at nagsalita. Hindi pa ito ang wakas, ngunit tandaan mo ito, Kaloy. Ang bawat gintong itlog na inilalabas ng manok mo ay haliging gumigiba ng balanse. Kapag dumami pa yan, gugunaw ang lahat ng bagay na alam mong totoo. Ang gabi ay muling binalot ng katahimikan matapos ang labanan, ngunit hindi pa tapos ang panganib. Sa ilalim ng lupa, nag-ugat ang itim na sibat ni Mandaraguma at bawat ugat nito ay lumilikha ng bitak sa lupa. Bitak na maaaring sumipsip ng buhay at liwanag ng baryo sa mga susunod na araw. Ang mga pahayag ni Elias. Hindi karaniwang mambabarang ang Mandaraguma, ani Elias habang tinitingnan ang mapanirang marka ng sibat sa lupa. Hindi ito basta sumpa lang. Isa itong orasyong ibinaon sa laman ng lupa. Masalimuot, malalim at may halong dugo ng diwat at impakto. Natahimik si Kaloy. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi na lamang ito tungkol sa kayamanan ng gintong itlog, kundi tungkol sa pagpapanatili ng balanse ng kalikasan at ng mga espiritu. Gaano ba kalakas ang itim na sibat na yan? Tanong niya. Kapag hindi natin natanggal bago ang 7th araw, sagot ni Elias, maaaring tuluyang madungisan ang puso ng ginto. At kapag nangyari iyon, hindi lang siya magiging ordinaryong manok, kundi isang halimaw na hindi mo kakayaning kontrolin. Gintong tilaok. Kinabukasan, habang sumisikat pa lang ang araw, tumilaok si Ginto, ngunit hindi tulad ng dati. Ang tilaok ngayon ay may kasamang alingaw-ngaw na parang dumadaan sa mga kabundukan, sa mga dagat at umaabot sa mismong dulo ng langit. Mula sa kanyang puwitan ay lumabas hindi lamang isang gintong itlog, kundi 3, malalaki, makinang, at tila may mga ukit na sinaunang sulat. Hindi yan ordinaryong itlog, bulalas ni Elias habang pinupunasan ng pawis. Mga itlog ng panawagan. Sa bawat isa ay nakatago ang kakayahang tumawag ng isang espiritong tagapagtanggol mula sa 4 na elemento: apoy, tubig, hangin at lupa. Ngunit may kapalit ang paggamit ng mga ito. Kapag ginamit ang isa, may buhay na kailangang ialay. At maaaring hindi lamang buhay ng hayop, kundi ng tao. Ang panibagong panata. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay dumating ang isang matanda. Siya ay balingkinitan, nakaitim na damit,
at may dalang tungkod na yari sa bato. May pangalan siya sa mga kwentong bayan. Tatay Uban, ang naglalakad na tagasulat ng tadhana. Hindi ka pinanganak para yumaman, Kaloy, sabi ng matanda. Pinanganak ka para pumili. Yaman o balanse, buhay mo o buhay ng marami. Ang ginto ay hindi bigay ng langit para pagyamanin ka. Ito'y bantay ng kagubatan. Ginising mo siya, kaya responsibilidad mo na ngayon ang gisingin din ang mga kakampi niya. Namilog ang mata ni Kaloy. Kailangan ko bang ibalik ang itlog sa bundok? Hindi, sagot ni Tatay Uban. Kailangan mo silang gamitin para harapin ang tunay na plano ni Don Herminio at Mandaraguma. Ang lihim na pakana ni Don Herminio. Habang nagpupulong si Kaloy, Ka Elias at Tatay Uban, sa kabilang dako ay abala si Don Herminio sa pagpapatayo ng isang arena ng sabong na sinasabing pinakamalaki sa buong Visayas. Ngunit ang totoo, ang ilalim ng arena ay may sagradong hukay kung saan binabalak niyang iukit ang mga huling orasyon ng pagbangon ng isang nilalang. Ang Haring Labuyo, ang pinakaunang sabong engkanto na isinumpa ng mga diwata dahil sa kasakiman. Ayon sa mga kwento, ang Haring Labuyo ay may katawan ng tandang, pakpak ng paniki at buntot ng ahas. Pinaghalo siya ng madugong alchemy upang sirain ang kapangyarihan ng mga tagapangalaga ng gintong itlog. At sa oras na maibalik siya sa mundo, ang lahat ng sabong ay magiging sakripisyo sa kanyang kagutuman. Ang pasya. Dumating ang gabi at pinatawag ni Kaloy ang mga espiritong tagapangalaga sa tulong ng unang gintong itlog. Mula sa alikabok ay lumitaw ang espiritu ng apoy, isang nilalang na may mukhang paniki at katawan ng naglalagablab na tao. Isa lang ang tanong, wika ng espiritu habang lumulutang sa harap ni Kaloy. Handa ka bang isakripisyo ang sarili mo para sa lahat? Tahimik si Kaloy. Tumingin siya kay Ginto na ngayon ay nakatitig lang sa kanya na tila nagsusumamo. Pagkatapos ng ilang saglit, tumango siya. Kung ito ang kapalit ng pagbabalik ng balanse, Kabanata 8, ang arena ng dugo. Tumakbo ang oras. Sa bawat pagtilaok ni Ginto, lalong nararamdaman ni Kaloy ang papalapit na kasamaan. Hindi na ito isang simpleng sabungan. Isa na itong digmaang espiritual kung saan ang buong baryo ang nakataya. At sa gitna ng kagubatan, patuloy na tumataas ang haligi ng bagong sabungan ni Don Herminio, ang arena ng dugo. Ang pagpupulong sa gubat. Sa isang lihim na bahagi ng gubat, muling nagpulong sina Kaloy, Ka Elias, Tatay Uban at ang unang espiritu ng apoy. Hindi sapat ang isa, kailangan pa natin ang 3 itlog, wika ni Ka Elias habang hinahaplos ang lumang aklat ng mga engkanto. Kailan natin sila gagamitin? Tanong ni Kaloy. Sa gabing bubuksan ng arena, ayon sa kalendaryo ng mga mambabarang, sa gabi ng bulan sa itaas ng dugo, ibig sabihin sa kabilugan ng buwan sa ika-7 gabi mula ngayon. Doon ibabangon ni Don Herminio si Haring Labuyo, singit ni Tatay Uban. Hindi lang iyon, dagdag ni Elias. Gagamit siya ng dugo ng mga talunang sabong at mga taga-nayon na dadalo. Ang arena ay magiging altar at kapag dumugo ang pinakatandang sabongerong saksi, magkakaroon ng ganap na katawan ng halimaw. Ang mga paghahanda. Bawat araw ay ginamit nila sa paghahanda. Tinawag nila ang espiritu ng tubig mula sa 2 gintong itlog. Isang nilalang na mukhang sirena, ngunit may palad na anyong palaka. Lumitaw sa gitna ng lawa at yumuko kay Kaloy. 3 beses ka nang tinulungan ng kalikasan. 3 beses ka na ring tinanggihan ng swerte sa sabong. Ngunit ngayong gabi, ikaw ang pipili kung ang swerte ay magiging sandata o magiging sumpa. Nag-ensayo si Kaloy. Sa tulong ng espiritu ng apoy, natuto siyang gumamit ng likaw ng apoy. Isang lihim na diskarte kung saan ang sino mang lalapit
ay madadarang sa sarili nitong galit. Sa tulong naman ng espiritu ng tubig, natutunan niyang paamuhin si Ginto na ngayon ay lumalaki ang anyo. May maliliit na sungay na ang lumalabas sa ulunan nito at ang mga pakpak ay tila mas lumalapad araw-araw. Hindi na lang siya basta manok, ani ka Elias. Nagiging anyong tagapagbantay na siya. Ang mga kakampi. Habang lalong humihigpit ang tensyon, dumating sa baryo ang ilan sa mga dating sabonghero na minsang natalo ni Don Herminio sa daya. Isa sa kanila ay si Mang Rosendo, dating kampeon sa Zamboanga na dinaya gamit ang hipnotismo. Hindi ako naniniwala sa kwento dati, anya. Pero nang mamatay ang anak kong sabonghero sa arena ni Don Herminio, naniwala ako sa kasumpa-sumpang orasyon ng arena. Tulungan mo ako, Kaloy. Isama mo ako sa laban. Sunod-sunod ang dumating, mga matandang sabonghero, dating albularyo, at isang grupo ng kabataan na handang lumaban. Isa silang hukbo ng mga pinahirapan, niloko, at sinakripisyo. Ang tinig ng gabi. Kinagabihan bago ang laban, tinawag ni Kaloy ang ikatlong espirito. Hangin. Mula sa ulap, bumaba ang isang anino na parang agila ngunit may mukha ng tao. Ang tinig nito ay parang sabay-sabay na bulong ng hangin sa gubat. Ang huling gabi ay parating. May isa pang itlog, isa pang pagkakataong magbago ng lahat. Ngunit tandaan mo, ang huling espiritu, lupa, ay hindi madaling tawagin. Kailangan ng sakripisyo, ng paglimot sa sarili. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Kaloy. Kapag ginamit mo ang huling itlog, hindi ka na magiging ikaw. Mabubura ang dating Kaloy. Ang mabubuhay ay ang tagapagbantay. At kapag hindi ka tinanggap ng lupa, malalamon ka nito. Ang paanyaya sa arena. Kinabukasan, dumating ang isang mensahero mula sa mansyon ni Don Herminio. May dalang ginintuang sobre. Imbitasyon ito sa lahat ng sabongerong may tapang. Gabi ng tagpo sa arena ng dugo. Kung ikaw ay magwawagi, mananalo ka ng 100 gintong itlog. Tumawa ang mensahero. Kung matalo ka, baka ikaw ang maging itlog. Hindi nagpatinag si Kaloy. Sabihin sa amo mo, darating kami. At isasama ko ang tunay na hari ng sabong. Puno ng alingaw-ngaw ng tambol at tilian ng mga taong sabik sa laban, nagsimula ang pinaka-pinaghahandaang gabi ng lahat, ang pagbubukas ng arena ng dugo. Hindi ito isang ordinaryong sabungan. Isa itong dambuhalang estruktura na may bilog na anyo, yari sa kahoy ng kamagong, at may bubong na pawid na tila sinadya upang magmistulang damba ng engkanto. Sa gitna, isang bilog na ring kung saan ibubuwis ang buhay ng mga manok at kung minsan, pati na rin ng kanilang amo. Ang pagdating ni Kaloy at ng kanyang mga kakampi. Dumating si Kaloy, suot ang asul na panyo ni Tatay Uban, ang lumang sombrero ng yumaong albularyo, at ang agimat na isinabit ng espiritu ng hangin sa kanyang leeg. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang kahon kung saan naroon si Ginto. Ngayoy hindi na isang ordinaryong manok kundi isang nilalang na may maitim na pakpak na may gintong dulo, tila ibong muling nabuhay mula sa abo. Kasama niya sina Ka Elias, Mang Rosendo, Tatay Uban, at ang mga piniling sabongerong handang sumuong sa panganib. Sa paligid, ang mga taga-nayon ay nagtipon sa paligid ng arena, may halong kaba at pananabik sa maaring mangyari. Ang paglitaw ni Don Herminio. Sa itaas ng entablado, lumitaw si Don Herminio na suot ang itim na saya ng mga sinaunang dukon. Sa kanyang mga mata ay may tilamsik ng apoy, at sa kanyang balikat ay nakadapo ang isang itim na manok na may pulang mata. Si Itim na Dugo, ang sinasabing huling tagapagmana ng linya ni Haring Labuyo. Ngayong gabi, sigaw ni Don Herminio, ay hindi lamang sabong ang ating masasaksihan, kundi ang pagbabalik ng tunay na hari ng mga manok.
Isa sa inyo ang pipiliin ng tadhana upang maging sakripisyo, at ang isa ay tatanggap ng biyayang walang hanggan. Ang unang lubusang laban. Nagsimula ang unang mga laban. Sunod-sunod ang patayan ng mga manok. Bawat manok na natalo, kinukuha ang dugo at inilalagay sa isang gintong mangkok na nasa gitna ng arena. Dahan-dahang napupuno ito habang ang sahig ng sabungan ay kumikintab sa dugo. Isa itong ritual, bulong ni Ka-Elias. Ginagamit niya ang dugo upang gisingin ang halimaw. Hindi natin pwedeng hintayin pa, ani Kaloy. Kailangan nang ilabas si Ginto. Ang tunay na paglaban ni Ginto. Pumasok sa ring si Ginto, tahimik ngunit mabagsik. Nang sumugod ang unang kalaban nito, isang matandang manok na may balahibong itim na pula, isang matalim na sipa lang ang ginawa ni Ginto at natumba agad ang kalaban. Sunod-sunod ang pinabagsak ni Ginto. Ang mga tao ay napasigaw, ang ilan ay napaluha at ang iba naman ay nanlumo. Hindi na nila matukoy kung tao pa ba o engkanto ang manok na kanilang nasasaksihan. Ang huling laban, Ginto versus itim na dugo. Panahon na, sabi ni Don Herminio. Mula sa kanyang balikat ay lumipad pababa si itim na dugo. Sa isang iglap ay lumaki ang katawan nito. Tila hindi na manok kundi isang malaking uwak na may ngiping pangil at mata ng asong gubat. Nagtilian ang mga tao. Tumayo si Kaloy at dahan-dahang pinalapit si Ginto sa ring. Alam mong ito na ang huli nating laban, kaibigan, bulong ni Kaloy sa kanyang manok. Nagumpisa ang engkwentro. Mabilis si itim na dugo. Sumisibat na parang anino. Ngunit mabilis rin si Ginto. Sumasayaw sa hangin, tila dinadala ng apoy, tubig at hangin sa bawat galaw. Ang kanilang pagsalpukan ay tila bagyong bumabangga sa isa't isa. Hanggang sa isang iglap, tumilapon si Ginto. Tinamaan sa pakpak. Uminig ang arena sa sigawan. Matatapos na ito, sigaw ni Don Herminio. Ngunit biglang lumitaw mula sa ilalim ng arena ang liwanag. Ang gintong itlog sa loob ng bulsa ni Kaloy ay kumislap at nabiyak. Lumabas mula rito ang huling espiritu, lupa. Ang pagsanib. Lumapit ang espiritu ng lupa kay Kaloy. Pipiliin mo ba ang kapangyarihan o ang sarili mong katauhan? Pipiliin ko ang buong baryo. Sa isang kisap mata, sinaniban ng 4 na elemento si Kaloy. Ang kanyang katawan ay tila naging bato, ang kanyang mga mata ay nagliliyab, at ang kanyang tinig ay sumabog na parang kulog. Tama na ang panlilinlang, Don Herminio. Sa gitna ng arena ng dugo, hindi lang sabong ang isinusugal, kundi ang mismong kaluluwa ng nayon. Tumindig si Kaloy, sinaniban ng 4 na espiritu, apoy, tubig, hangin at lupa. Hindi na siya ang dating binatang sabongero na minamaliit at pinagtatawanan. Siya na ngayon ang tagapagdala ng balanse at katarungan, ang pinili ng mga sinaunang espiritu upang tapusin ang kasamaan ni Don Herminio. Ang huling enkwentro. Tumayo si Don Herminio sa gitna ng arena. Ang anyo'y unti-unting nagbabago. Nagtalab ang kanyang itim na agimat. Mula sa kanyang likod, sumibol ang mga aninong may matutulis na pakpak at sa kanyang mga mata ay umalab ang apoy na kulay dugo. Akala mo ba kayang tapatan ng iisang sabonghero ang daan-daang taon ng kapangyarihan? Singhal niya kay Kaloy. Ngunit si Kaloy ay hindi umatras. Sa kanyang kamay ay inilapag niya si Ginto, duguan ngunit nakatayo. Ang manok ay tumilaok ng malakas. At sa bawat tilaok ay sumasabay ang pag-uga ng lupa. Tumigil ang mga tao sa paghinga. Ang mga espiritu sa paligid ay sumayaw sa hangin, habang ang langit ay nagdilim. Ginto laban sa itim na dugo, ang huling salpukan. Muling sumugod si itim na dugo, ngunit sa pagkakataong ito, si Ginto ay hindi na ordinaryo. Sa likod ng kanyang mga mata
ay may liwanag na gintong purong kapangyarihan hango sa pinagsamang lakas ng 4 na elemento. Sa isang sipa, lumipad si itim na dugo. Sa ikalawang galaw, tinamaan ito sa leeg. Sa ikatlong hakbang, bumagsak ito sa lupa, wala ng buhay. Ang pagbagsak ni Don Herminio. Nang masawi ang kanyang alagang manok, napasigaw si Don Herminio. Sinubukan niyang maghagis ng itim na apoy kay Kaloy, ngunit agad itong sinalubong ng proteksyon mula sa espiritu ng tubig. Binalot siya ng ulap ng hangin, nilamon ng lupa at tinupok ng apoy. Sa isang iglap, umalingaungaw ang matinis na hiyaw ng panggagaway at nawala si Don Herminio sa isang ulap ng abo. Tumahimik ang arena, napatigil ang mga tao, walang nagsalita. Ang sabungan ay tila isang dambana na ginulantang ng kidlat ng hustisya. Lumapit si Ka Elias kay Kaloy. Tapos na anak, ipinanalo mo hindi lang ang laban, kundi ang dangal ng buong nayon. Makalipas ang 3 araw, winasak ang arena ng dugo. Ginawang liwasan para sa lahat, kung saan itinayo ang isang maliit na dambana para kay Ginto, ang mahiwagang manok na naging sagisag ng paninindigan. Naging tanyag si Kaloy, ngunit nanatili siyang mapagkumbaba. Ginamit niya ang yaman mula sa mga gintong itlog ni Ginto upang ipagawa ang mga paaralan, ospital at tahanan para sa mga nasiraan ng buhay sa panahon ng kasakiman ni Don Herminio. At si Ginto, bagamat hindi na muling lumaban, ay naging bantay ng nayon. Isang alamat na patuloy na isinasalaysay sa mga sabungan sa iba't ibang bayan. Sa bawat sabungang pinupuntahan ng mga tao, laging may kwentong binubulong. May isang sabunggero raw na binigyan ng manok na nangingitlog ng ginto, pero hindi niya ginamit para sa kasakiman, ginamit niya ito para sa bayan. At ang kwento ay muling magsisimula. Sa tuwing may kabataang nangangarap, may inaping lumalaban at may pusong handang magpakatao sa harap ng tukso. Wakas,